Monster extension naghihintay na kay Anthony Edwards. Adebayo parang natitiyak na ang panalo kasama si Giannis. At Steve Kerr, viral ang footage ng sinabing nakuha na nila si LeBron. Ang Minnesota Timberwolves ay nakatuon na sa kanilang kinabukasan at ang sentro pa rin ng planong iyon ay si Edwards. Ayon sa NBA insider na si Darren Wolfson sa podcast na Flagrant Howls, ang pangmatagalang plano ng team ay mapapirma siya ng isang napakalaking kontrata sa susunod na summer. Ang plano ay mapapirma si Edwards 1 taon mula ngayon ng isa pang napakalaking extension. Ang layunin ay maitaas pa ang antas ng kanyang laro, maibalik siya sa All-NBA at sa gayon ay maabot niya ang pinakamataas na posibleng halaga ng kanyang kontrata. Gusto ng Wolves na pumirma siya ng napakalaking extension sa susunod na taon. Ang paniniwala nila ay makakatulong si LaMelo Ball na lalo pang mapahusay ang laro ni Edwards. Isa na naman itong malinaw na indikasyon na nananatiling determinado ang Wolves na buuin ang kanilang team sa paligid niya at suportahan ang kanyang mga pangangailangan bilang pangunahing star ng prangkisa. Mas maaga ngayong taon, hindi naging kwalipikado si Edwards para sa isang 4-year extension na nagkakahalaga ng $300 million matapos niyang hindi maabot ang itinakdang 65-game requirement ng NBA para maging kwalipikado sa mga end-of-season awards. Ang 24-year-old superstar ay nakalaro lamang ng 61 regular season games dahilan upang hindi siya mapasama sa All-NBA team kahit na muli siyang nagpakita ng pambihirang performance. Nagtala siya ng average na 28.8 points, 5 rebounds, 3.7 assists at 1.4 steals kada laro habang nagtala ng 48.9% shooting mula sa field at 39.9% sa 3-point range, ang pinakamataas sa kanyang career. Malaki ang posibilidad na sapat ang mga numerong ito upang muli siyang mapabilang sa All-NBA. Ngunit dahil hindi niya naabot ang kinakailangang bilang ng laro, hindi siya naging kwalipikado. Dahil dito, nakatuon ngayon ang Wolves sa pagtulong sa kanya upang muling maabot ang pamantayang iyon sa susunod na season. Optimistiko ang Minnesota sa susunod na season dahil sa pagkuha kay LaMelo Ball na inaasahang magpapalakas ng opensa at magpapagaan ng responsibilidad ni Edwards. Naniniwala ang team na makatutulong si Ball upang maibalik ni Edwards ang kanyang All-NBA na antas ng laro at maging kwalipikado muli para sa isang malaking contract extension. Kasunod ito ng mga ulat na posibleng humiling siya ng trade kung hindi magiging title contender ang team. Sa pamamagitan ng bagong tambalan ni Ball at Edwards, umaasa ang Timberwolves na maging mas kompetitibo at magsimula ng panibagong yugto ng tagumpay. Ngayong kapareha na niya si Ball at muling tumataas ang inaasahan sa team, naniniwala ang prangkisa na ang isa pang All-NBA season ni Edwards na susundan ng isang napakalaking extension ang magiging susi sa matatag na kinabukasan ng team. Sa sumunod na balita naman, sa ngalan ng Miami Heat, labis ang pananabik at motibasyon ni Bam Adebayo na sa wakas ay simulan ang 2026-2027 NBA season kasama si Giannis Antetokounmpo. Dahil dito, sabik na sabik ang star big man ng Heat na makasama sa iisang team si Antetokounmpo matapos ang pinakamalaking trade ngayong off-season. Ang pinakamahalagang bagay ay gusto naming manalo, ani Adebayo sa isang maikling panayam bago ang 2026 ESPY Awards. Palagi kang magiging kaayon ng isang taong may tamang pag-iisip at may iisang hangarin na magwagi. Ipinagpalit ng Milwaukee Bucks sina Giannis at Bobby Portis sa Miami Heat kapalit ng malaking rebuilding package na kinabibilangan nina Tyler Hero, Jaime Jaquez Jr., Kel Elwer, Kasparas Jakusionis, rookie na si Nate Ament, 3 future first round draft picks, at isang 2033 second round draft pick. Matapos ang ilang taong paghihintay, natupad din sa wakas ng Heat ang kanilang pangarap na makuha ang Greek superstar at 2-time NBA MVP. Sa nakaraan, maraming matitinding laban at di malilimutang sagupaan ang pinagdaanan nina Antetokounmpo at Adebayo bilang magkalaban. Ngayon, magsasama na sila upang bumuo ng isa sa pinakamapanganib na 1-2 punch tandem sa liga na may layuning maibalik ang Miami sa tuktok. Hindi nakaranas ang Heat ng malaking tagumpay mula noong kanilang makasaysayang pag-abot sa 2023 NBA Finals bilang ika-8 seed at nagtapos ang nakaraang season sa maagang pagkakatanggal sa play-in tournament. Ngunit ngayong si Giannis na ang bagong pangunahing mukha ng prangkisa, mas determinado at mas masaya sina Adebayo at ang Heat
na makamit ang kanilang pinakamalaking layunin, ang manalo ng kampyonato sa NBA. Sa huling balita, sa isang talagang nakakalitong pangyayari, tila ipinahihiwatig ni Steve Kerr, ang head coach ng Warriors, na nakuha na nila si LeBron James kahit humihina na ang mga usap-usapang may kaugnayan dito. Isang video ang naging viral sa social media kung saan dumating si Kerr sakay ng kanyang sasakyan. Tinanong siya ng isang fan kung makukuha ba ng Warriors si James. Nakuha na namin siya. I-post mo yan sa Twitter. Good. Hey, when you get LeBron, man. Oh, we got him. Okay, that's good. And go. Put that on Twitter. Okay, I got you. Kumpiyansang sagot ni Kerr bago muling humarap at ngumiti sa paraang hindi malaman ng sino man kung seryoso ba siya o nagbibiro lamang. Dahil dito, nagkagulo ang mga Warriors fans sa social media dahil hindi sila makapaniwala sa narinig nila mula mismo sa kanilang head coach. Narito ang ilan sa mga naging reaksyon. Ang masasabi ko lang, pagkatapos ng lahat ng ito, kung hindi rin pala siya darating, hindi na muling seseryosohin ang organisasyong ito. Nilampaso ni Steve Kerr si Shams, hindi siya nagbibiro. Grabe, nanginginig ako, parang magiging warrior na talaga siya. Kung totoo ito, Dub Nation, gaya ng sabi ni Drizzy, you don't know what you just started. Alam na niya kung saan hahantong ang video na ito. Siguradong nang titrip lang si Kerr. Garantisadong hindi darating si LeBron. Napakataas ng antas ng pang-aasar ni Kerr. Nasasaksihan natin ngayon ang isa sa pinakamatinding free agency sa kasaysayan ng liga. Mga team president, general manager, coach, at maging mga players ay hayagang sinusubukang hikayatin ang itinuturing ng marami bilang pinakamahusay na player sa kasaysayan ng basketball na sumali sa kanilang team sa huling bahagi ng kanyang career. Posibleng hindi nga nang titrip si Kerr at ganito lamang talaga hindi inaasahang lumabas ang balitang ito. Ngunit sa aking profesional na opinyon, malamang ay hindi siya seryoso sa pagbibigay ng ganitong klasing balita. Gayunpaman, ayon kay Dave McMenamin ng ESPN, hindi pa rin dapat alisin sa usapan ang Warriors. Sa kanyang panayam sa The Rich Eisen Show, sinabi ni McMenamin na kahit ang tatlong pangunahing posibleng destinasyon ni LeBron ay nasa Eastern Conference, hindi pa rin maaaring isantabi ang Warriors sa labanan para sa kanya. May mga tao sa loob ng Warriors organization na naniniwalang may tsansa silang makuha si James, ayon sa mga ulat na kinumpirma rin ni ESPN insider Mark Spears. Bagamat may personal na ugnayan si LeBron sa ilang Warriors players, may iba ring teams tulad ng Sixers na nakikipag-ugnayan sa kanya. Gayunman, ang aktibong panghihikayat ni Curry at Green ang itinuturing na isa sa pinakamalalakas na dahilan kung bakit nananatiling umaasa ang Warriors na mapasama si James sa kanilang team. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon na sasali nga siya sa Warriors. Ngunit matapos ang mga pangyayaring ito, hindi rin sila maaaring basta-basta alisin sa listahan ng mga posibleng destinasyon niya.